Noong 2014 nang sakupin ng Russia ang Crimea, inakala ni Vladimir Putin na nakakuha siya ng napakahalagang baraha, isang lugar na pwede niyang gawing pundasyon para sa mas malaking digmaan laban sa Ukraine sa hinaharap. At sa una, mukhang tama siya. Pinunon ng Russia ang Crimea ng sandata, base militar at mga sundalo pati na ang Black Sea Fleet, ang pangunahing naval force ng Russia sa rehiyong iyon. Sa loob ng ilang taon, malinaw na banta ang Crimea sa seguridad ng Ukraine. Pero unti-unti nagbago ang sitwasyon. Habang lumilipas ang panahon, paunti-unti nang binabawi ng Ukraine ang lakas ng Crimea bilang military asset. At ngayon imbes na maging sandata, nagiging pabigat na ang Crimea para kay Putin. Mas lalong nagiging malinaw na hirap ang Russia na ipagtanggol ang lugar, isang teritoryong akala nila ay magiging sentro ng kanilang mga pag-atake. At nitong mga nakaraang araw, isang mabigat na suntok ang dumapo sa Crimea. Isang base militar ang muling tinamaan, isang base na ilang araw lang ang nakalipas ay inatake na rin ng Ukraine. Noong December 20, iniulat ng defense blog na ang Security Service of Ukraine o SBU, isang ahensyang responsable sa intelligence at special operations ng Ukraine, ay naglunsad ng ikalawang strike laban sa Belbek Air Base sa Crimea sa loob lang ng ilang araw. Ang unang atake ay kritikal. Sinira nito ang mga air defense systems ng Russia, mga sandatang panlaban sa eroplano at missiles, kasama na ang radar systems na ginagamit para i-guide ang S-400 missiles at mga fighter jets. Ang radar ay parang mata ng depensa. Kapag wala ito, bulag ang buong sistema. At dahil doon mukhang nakabuo ang Ukraine ng ligtas na daanan sa ere. Isang pagkakataong hindi nila pinalampas. Habang hindi pa naayos ng Russia ang kanilang radar problem, pinili ng Ukraine na paulit-ulit na tamaan ang Belbek Air Base. At eksakto yon ang ginawa ng SBU noong December 20. Sa ikalawang atake, 2 fighter jets ang tinamaan. Mga eroplano na ginagamit ng Russia hindi lang sa depensa, kundi pati sa aktwal na pag-atake laban sa Ukraine. Naglabas ng pahayag ang SBU sa Telegram, ayon sa kanila. Ang long-range drones ng Alpha Special Operations Center ng SBU ay tumama sa 2 Su-27 aircraft sa Belbek Military Airfield sa pansamantalang sinakop na Crimea. Ang Su-27 ay isang fighter jet, isang mabilis at mabigat na eroplanong pandigma na ginagamit ng Russia sa air combat at strike missions. Dagdag pa ng SBU, isa sa mga Su-27 ay nasa taxiway, ibig sabihin nasa runway area, at may full combat load. Ibig sabihin nito, handa na sana itong lumipad para umatake. Ang lokasyon ng ikalawang jet ay hindi binanggit, posibleng nasa hangar o baka iniwan lang sa open area ng base. Pero sa puntong iyon wala nang pinagkaiba, pareho na silang abo ngayon. Dahil sa mga drone ng SBU, ang 2 Su-27 ay naging nagliliyab ng mga wreckage sa loob ng mismong airbase na inaakalang ligtas ng Russia. Tinapos ng SBU ang kanilang pahayag sa pamamagitan ng paliwanag kung bakit partikular na target ang Belbek at kasabay nito ay isang malinaw na babala. Ayon sa kanila, ang mga atake ng SBU sa mahahalagang military airfields, pati na ang pagsira sa mga eroplano at air defense systems ng kaaway sa pansamantalang sinakop na Crimea ay malaki ang ibinabawas sa kakayahan ng Russia sa rehiyon. Ang sistematikong operasyong ito ay magpapatuloy. Sa madaling salita, hindi ito one-time attack at huwag maliitin ang epekto ng pagkawasak ng 2 jet na ito. Oo, kabilang ang Su-27 sa mas matatandang modelo ng Russian Air Force. Pero hanggang ngayon malawak pa rin itong ginagamit at malaki na ang naging pinsala nito sa Ukraine sa mga nakaraang laban. Kaya bawat jet na bumabagsak sa Crimea ay hindi lang pagkawala ng bakal. Ito ay pagkawala ng kakayahan, proteksyon at kontrol ng Russia sa himpapawid. Ayon sa defense blog, patuloy pa ring ginagamit ng Russia ang mga Su-27 jets sa mga patrol sa ibabaw ng Crimea at ng Black Sea. Ginagamit din ng mga ito sa defensive operations, ibig sabihin pananggalaban sa mga missile at drone, hindi lang sa Crimea kundi pati sa southern Russia, mga lugar na mas madalas nang tinatamaan ng Ukraine gamit ang long-range missiles at drones. Pero hindi lang depensa ang papel ng Su-27. Ayon naman sa Army recognition, ang Su-27 ay may malinaw ding kakayahang umatake. Bukod sa mga air-to-air missiles, mga missile na ginagamit para pabagsakin ng papasok na drone o missile, kaya rin ng jet na ito na magdala ng mabibigat na bomba. Ang bigat ng mga bombang ito ay nasa pagitan ng 100 hanggang 500 kilograms.
At kahit na ang mga Su-27 na ito ay lumilipad mula sa Crimea, kaya hindi sila karaniwang dumidiretso sa loob ng Ukraine para magbomba, hindi ibig sabihin na wala silang kakayahang umatake. Bakit? Dalawang salita, glide bombs. Ang glide bomb ay isang ordinaryong bomba, tinatawag ding dumb bomb, na nilalagyan ng wing kit, parang pakpak para maging semi-precise at long-range weapon. Ibig sabihin hindi na kailangang lumapit ng eroplano sa target. Ilalabas lang ang bomba at lilipad ito palayo, pababa at diretso sa target. Mabigat, malakas at napakawasak. Ayon sa ulat ng BBC, simula pa noong May 2024, palala ng palala ang paggamit ng Russia ng glide bombs laban sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. At ang mas nakakagulat, ang wing kits na ginagamit para gawing glide bomb ang mga ordinaryong bomba ay nagkakahalaga lang ng humigit kumulang $20,000 hanggang $30,000. Murang-mura kumpara sa pinsalang kayang idulot. Dagdag pa rito, ang mga bombang ginagawang glide bombs ng Russia ay eksaktong uri ng bombang kayang dalhin ng Su-27. Isang malinaw na halimbawa ang FAB-500. Ang FAB-500 ay isang 500 kg bomb na may humigit kumulang 200 kg ng explosive sa loob. At oo, kayang-kaya itong buhatin ng Su-27. Dahil dito, malaki ang tsansang ginagamit ng Russia ang mga Su-27 mula sa Belbek Air Base para lumipad sa ibabaw ng Black Sea at doon ilunsad ang mga glide bombs patungo sa Ukraine. Kaya kahit hindi sila direktang pumapasok sa Ukrainian airspace, nanatili pa rin silang seryosong banta. Dito nagiging malinaw ang kabuuang larawan. Ang Su-27 ay hindi useless na eroplano. Oo, panahon pa ng Soviet Union ang disenyo nito, pero hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinakamadalas gamitin na jet sa arsenal ng Russia, parehong sa depensa at sa opensiba. Kaya bawat Su-27 na napapabagsak ng Ukraine ay malaking tagumpay. At kung dalawa agad ang nawasak, mas mabigat ang tama at hindi lang military ang usapan dito, pera rin. Ayon sa ulat ng 112.ua, ang dalawang Su-27 na nawasak sa Crimea ay may presyong humigit kumulang $70 million. Isang halaga na ayaw nang mawala ng Russia, lalo na habang papalapit ito sa isang seryosong krisis sa ekonomiya. Sa ngayon lumulobo ang utang ng Russia, nasa gilid na ng resesyon ng ekonomiya, at kahit anong biglaang gastos ay masakit sa bulsa ng estado. Kaya ang pagkawala ng dalawang jet ay hindi lang usapin ng depensa o opensiba. Ito ay dagdag na pabigat sa isang ekonomiyang hirap na. At habang patuloy na tinatamaan ang Crimea, lalong nagiging malinaw na ang dating inaakalang ligtas na base ng Russia ay isa na ngayong malaking kahinaan. At sa digmaan ngayon, ang bawat kahinaang iyon ay mabilis na sinasamantala ng Ukraine mula himpapawid hanggang ekonomiya. Mas lalong masakit ang tama kapag ang nawawala ay mas matatandang aircraft gaya ng Su-27. Ayon sa paliwanag ng BBC News Russia noong Nobyembre, hirap na hirap ang Russia na gumawa ng sariling commercial planes. Ang pangunahing dahilan, Western sanctions, mga parusang pang-ekonomiya na nagpapahirap bumili ng mga piyesang kailangan para makabuo ng eroplano. At ang problemang iyon ay hindi lang sa civilian aviation. Umaabot din ito sa military aviation ng Russia. Kahit pa wala ang sanctions, may isa pang malaking issue. Napakaluma na ng Su-27. Hindi na ito ginagawa ng Russia ngayon. Ibig sabihin, mahirap maghanap ng replacement parts, lalo na kung ang mga jet na tinamaan ng Ukraine ay sobrang sira na para ma-repair. Sa madaling salita, hindi lang nawala ang dalawang jet, maaaring tuluyan na silang hindi mapalitan. Kung gusto ni Putin na palitan ang mga Su-27 na ito, mapipilitan siyang magpadala ng mas modern at mas mahal na aircraft sa isang base na napatunayang madaling tamaan ng drone strikes. Isang delikadong desisyon iyon at hindi pa roon natapos ang pinsala. Ayon sa ulat ng United 24 Media, hindi lang mga eroplano ang tinamaan ng SBU drones sa Belbek Air Base. Direktang tinamaan din ang control tower. Ang control tower ay ang sentro ng operasyon ng isang airbase. Dito minomonitor at kinokontrol ang paglipad, paglapag at galaw ng mga eroplano. Kapag nawala ito, malaking problema yon. Dahil sa pagkasira ng control tower, posibleng pansamantalang mag-ground ang iba pang Russian aircraft na nakastation sa Belbek, kasabay ng dalawang Su-27 na tuluyan ng nawala. At para sa Russia, doble ang sakit ng tama, hindi lang dahil sa bagong pinsala, kundi dahil may isa pang aircraft na nawala sa parehong base, ilang araw lang ang nakalipas.
Tulad ng nabanggit kanina, ikalawang strike na ito ng SBU sa loob lang ng ilang araw. Ang unang atake ay nangyari noong December 18. At ayon sa SBU mismo, napaka-epektibo nito. Sa kanilang Telegram post, ipinaliwanag ng Security Service of Ukraine, SBU, ang lawak ng pinsala. Ayon sa kanila, noong December 18, tinamaan ng mga drone ng serbisyo ang Russian equipment na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar sa airport na ito. Dalawang NAVO SVU radars, isang 92 N6 radar mula sa S-400 Triumph Air Defense System, isang Panzer S-2 Air Defense System, at isang MiG-31 aircraft na may full ammunition. Isang napakahabang listahan yan. At ipinapakita nito kung paano naging posible ang ikalawang strike makalipas lang ang ilang araw. Una, sinira ng Ukraine ang mga radar at ang Panzer S-2, mga sistemang panlaban sa himpapawid. Ibig sabihin nabutas ang air defenses ng base. Ikalawa, nawala rin ang MiG-31, isang mabilis at high-altitude interceptor jet na ginagamit ng Russia bilang pangharang sa missiles at aircraft. Sa pagkawala nito, lalo pang humina ang depensa ng Belbek. Sa puntong ito, halos bukas na target ang Belbek Air Base para sa Ukraine. At kung may isang malinaw na aral dito para sa Russia, ito yun. Mas mabuting ilikas na nila ang anumang natitirang mahalagang kagamitan doon habang may oras pa. Dahil kung hindi, ang susunod na bibisita ay hindi babala, kundi isa na namang drone strike. Kung hindi kikilos ang Russia, malinaw ang mangyayari. Tatamaan ulit ng Ukraine ang Belbek at uulit pa at uulit hanggang sa wala nang matira kundi apoy at abo. Ang mga nangyayari sa Belbek ay isang piraso lang ng mas malawak na kampanya ng Ukraine sa Crimea. Unti-unti nating nakikita kung paano nagbago ang papel ng Crimea mula sa isa sa pinakamahalagang teritoryong inagaw ni Putin papunta sa isang malinaw na target ng long-range drones at missiles ng Ukraine. Ang ipinakita ng SBU noong December 20 ay simple pero malinaw. Priority pa rin ng Ukraine ang Crimea at ang ganitong mga strike ang dahan-dahang nagpapahina sa kapit ni Putin sa peninsula. Isang kapit na hawak niya ng mahigit isang dekada. Noong May 2024, binigyang diin ng Le Monde na ang Crimea ay isa na sa pinakaunahing target ng Ukraine. Bakit? Dahil umabot na raw ang digmaan sa puntong kaya na ng Ukraine hindi lang magdepensa kundi umatake rin. Sa panahong iyon halos gabi-gabi na raw may missiles at drones na dumadaan sa himpapawid ng Crimea. At may malinaw na dahilan iyon. Noong mga panahong iyon hinihintay pa ng Ukraine ang pagdating ng unang F-16 fighter jets na ipinangako ng mga Western partners nito. Dumating pa ang mga eroplano makalipas ang ilang buwan. Ang unang delivery ay noong August 2024. Pero ayon sa Le Monde, sinusubukan na ng Ukraine na palambutin ang depensa ng Russia sa Crimea bago pa man dumating ang mga jet. Ngayon alam na natin na hindi ginagamit ng Ukraine ang mga F-16 sa ibabaw ng Crimea. Malaki ang risk na ma-shutdown ng mga ito kapag lumipad sa ibabaw ng Black Sea. Pero kahit noon pa man may iba pang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pag-atake sa peninsula. Ayun pa rin sa Le Monde, ang Crimea ay nananatiling isang mahalagang logistical hub para sa pagsusupply ng Russian Army sa Southern Front. Ang logistical hub ay ibig sabihin, sentro ng daanan ng supply, armas, gasolina at sundalo. Patuloy pa ring dumadaan ang rail convoy sa Kerch Bridge. Kahit na nasira ito noong 2022 at 2023, dahilan para limitahan ang bigat ng mga kargang pwedeng ipadaan. Bukod pa rito, maraming barko ang patuloy na tumatawid sa Sea of Azov papunta sa silangang baybayin ng Crimea para suplayan ang mga tropa ng Russia. Balikan natin ang sinabi ng SBU kanina. Sa tuwing umaatake sila sa Crimea, palagi nilang binibigyang diin na ang layunin ay pahinain ang war machine ng Kremlin. Ito ang ibig nilang sabihin. Kung ang isang lugar ay sabay na attacking base at supply center, kailangan itong tamaan, malakas at madalas para maistorbo ang operasyon ng Russia kahit sa malalayong likuran ng frontline. Sa mga mas recent na buwan may bagong kahulugan ang kampanya ng Ukraine sa Crimea. Ayon sa GSI, ang bawat paghina ng kapit ni Putin sa Crimea ay dagdag leverage ng Ukraine, lalo na ngayong may nagaganap ng peace negotiations. Habang pilit na sumusulong ang Russia sa Donetsk na ginagamit ni Putin bilang pang-pressure sa usapan ng kapayapaan, ang realidad ay sobrang bagal ng galaw ng front lines. Dahil dito may kakayahan ng Ukraine na ilaan ng bahagi ng resources dito sa Crimea. Kaya kapag sinasabi ni Putin na natatalo raw ang Ukraine sa Donetsk, may malinaw na sagot ang Kyiv. Kung ganoon,
Bakit hirap na hirap ang Russia na may gawin sa Crimea? Habang dahan-dahan ng galaw sa lupa, ang himpapawid sa ibabaw ng Crimea ay patuloy na nagliliyab at sa bawat strike, lalo lang lumalabo ang dating akala ni Putin na hawak niya ang peninsula ng tuluyan. At iyan ang dahilan kung bakit sa digmaang ito, hindi lang lupa ang labanan, kundi kontrol, supply at katotohanan. May isa pang mahalagang anggulo kung bakit tuloy-tuloy ang pag-atake ng Ukraine sa Crimea. Pera. Ayon sa GSI, habang dumarami ang Ukrainian drones at missiles na tumatama sa Crimea, mas kaunti ang mga Russian tourist na gustong pumunta roon. Noong 2021, sinabi ng Russia na may 6 hanggang 8 milyon na turista raw na bumibisita sa Crimea bawat taon. Pero ang bilang na iyon ay pinagdududahan. Ayon sa Promote Ukraine, ang mga numerong iyon ay posibleng passenger traffic lang, hindi totoong bilang ng mga turistang nagbabakasyon. Pero kahit pa ganoon, iisa ang malinaw na resulta. Maraming Russian ang iniiwasan na ngayon ng Crimea dahil sa patuloy na pag-atake ng Ukraine. At kapag kaunti ang turista, kaunti ang gumagastos. At kapag kaunti ang gumagastos, kaunti ang pumapasok na pera. Mahalaga ito dahil, gaya ng nabanggit na natin kanina, kailangan ng Russia ang pera ngayon. Sa gitna ng lumulobong utang, sanctions, at nanghihinang ekonomiya, bawat pinagkukunan ng kita ay mahalaga, kahit turismo. Kaya ang bawat drone strike sa Crimea ay hindi lang military damage, economic damage din. Pero hindi lang pera ang dahilan kung bakit priority ng Ukraine ang Crimea. May mas malalim pang usapin, teritoryo. Ang totoo, illegal na inangkin ng Russia ang Crimea noong 2014. At ayon sa international law, pagmamay-ari pa rin ito ng Ukraine. Kaya ang mga operasyong ginagawa ng SBU laban sa mga base tulad ng Belbek ay hindi lang tungkol sa pagbawi ng lupa. Ito rin ay pagpapatunay ng isang prinsipyo, ang territorial integrity. Ibig sabihin, hindi pwedeng basta kunin ang lupa ng isang bansa at asahan na lang na tatanggapin iyon ng mundo. Alam ng Ukraine na hindi sapat ang drones at missiles lang para tuluyang paalisin ng Russia sa Crimea. Pero hindi iyon ang punto. Ang mas mahalaga ay ito. Ang walang gawin ay parang pagsuko. Kung titigil ang Ukraine sa pag-atake sa Crimea, maaring isipin ng iba na handa na silang bitawan ang peninsula at iyan ay magbibigay ng dagdag na leverage kay Putin sa usapang pangkapayapaan at hindi ito haka-haka lang. Noong Mayo, binanggit ng BBC na minsan nang nagtanong si Donald Trump tungkol sa pagiging seryoso ng Ukraine pagdating sa Crimea. Ayon sa kanya, ayon sa ulat, kung gusto ni Volodymyr Zelensky ang Crimea, bakit hindi nila ito ipinaglaban 11 years ago? Nang ibigay ito sa Russia nang walang putok ng baril? Sa unang tingin mukhang diretso ang tanong, pero kulang ito sa konteksto. Noong 2014, hindi pa handa ang Ukraine. Mahina ang militar, magulo ang politika, at wala silang kakayahang tumugon sa agresyon ng Russia gaya ng ginawa nila noong 2022. Ibang-iba ang sitwasyon noon. At kahit pa sa teorya, kahit gusto man ni Volodymyr Zelensky na isuko ang Crimea, na hindi naman niya kailanman gustong gawin, hindi rin niya pwedeng gawin iyon. Bakit? Dahil ayon sa Article 2 ng Constitution ng Ukraine, ang soberanya ng bansa ay umaabot sa buong teritoryo nito at ang mga hangganan nito ay hindi pwedeng hatiin o baguhin. Sa madaling salita, wala kahit ang Pangulo ang may legal na kapangyarihang ibigay ang Crimea sa Russia. At yan mismo ang isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit patuloy na inuuna ng Ukraine ang Crimea. Hindi lang ito strategy, obligasyon ito ayon sa kanilang sariling saligang batas. Sa puntong ito malinaw na malinaw ang isang bagay. Hindi inaatake ng Ukraine ang Crimea. Ipinagtatanggol nila ito laban sa isang mananakop na mahigit isang dekada nang nagtatayo ng depensa sa lupang hindi naman sa kanya. At sa bawat base na tinatamaan, sa bawat jet na nasusunog, at sa bawat asset na nawawasak, pinatutunayan ng Ukraine na mali ang paniniwala ni Putin na may mga lugar daw na ligtas sa Ukrainian strikes. Sa kabila pa nito, at dahil minamaliit ni Putin ang kalaban, nauwi sa isang bagay ang Crimea na nabanggit na natin sa umpisa ng video. Isa na itong pabigat, isang liability. Malaki ang ginastos ng Russia para gawing Russian territory, ang Crimea, ayon sa gusto at claim ni Putin. Pero ang hindi madalas banggitin ay ito, nalulugi na ang Russia sa Crimea kahit bago pa man ang full invasion ng Ukraine. Noong May 2021, iniulat ng Al Jazeera na nagbuhos ang Kremlin ng $10 milyong para gawing mas Russian ang peninsula.
isang prosesong tinatawag na Russification o pagpapalit ng sistema, infrastruktura at pamumuhay para iangkop sa Russia. $3.7 billion ang napunta lang sa Kerch Bridge, ang tulay na nag-uugnay sa Crimea at mainland Russia. Bukod pa roon, nagtayo rin ang Russia ng mga ospital, highways, transmission lines at power plants. Lahat iyan ay malaking gastos, pero hindi pa riyan natatapos ang problema. Dahil sa sanctions na ipinataw matapos ang pag-angkin ng Russia sa Crimea, nawalan ng $10 bilyong ang mga Russian companies. Ibig sabihin, kahit ang mga negosyong Russian ay tinamaan ng desisyong yon. Ngayon idagdag mo pa rito ang gastusin sa militar. Bago pa man ang invasion noong 2022, nagpadala na si Putin ng napakaraming military hardware sa Crimea. Mga eroplano, air defense systems, radar, missiles at iba pa. At matapos magsimula ang digmaan, lalo pang nadagdagan ang gastos dahil paulit-ulit na winawasak ng Ukraine ang mga kagamitang iyon. Ang $70 million na nawala sa Russia matapos sirain ng SBU, ang dalawang Su-27 jets. Maliit na bahagi lang iyon ng mas malaking problema. Ayon sa mga pagtataya, ang Belbek strike noong December 18 pa lang ay maaring nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar para sa Russia. At tandaan, 2 atake pa lang yun. Sa kabuuan, dozens, posibleng hundreds na ng mga atake ang ginawa ng Ukraine laban sa military infrastructure ng Crimea. Kung susumahin lahat, bilyon-bilyong dolyar sa nasirang military hardware, pagkalugi sa turismo kita na hindi na pumapasok dahil hindi magamit ang Crimea na parang normal na teritoryo at patuloy na gastos sa depensa dahil sa missiles at drones ng Ukraine, malinaw ang resulta. Malaking pera na ang nawala sa Russia dahil sa Crimea, ang lugar na inaakala ni Putin na magiging ligtas na base strategic advantage at simbolo ng kapangyarihan ay siya ngayong isang butas na walang tigil sa paglamon ng pera, kagamitan at reputasyon. At sa bawat araw na patuloy na tinatamaan ng Crimea, lalo lang pinapatunayan ng Ukraine na mali ang desisyon ni Putin mula umpisa hanggang dulo. Ang Crimea na dating ipinagmamalaki ng Kremlin ay ngayon isa sa pinakamabigat na pasanin ng digmaang ito. Umabot na rin sa puntong ang lupaing inaasahang magiging pinakamalakas na baraha ng Russia ay naging pinakamalaking kahinaan ni Putin. Ang Crimea na dapat sana'y source ng lakas ay pabigat na ngayon. Balikan natin kung kailan ito nagsimulang maging malinaw. Noong Hunyo 2024, iniulat ng Defense Express na nagmamadali ang Russia na palakasin ang depensa ng Crimea matapos ang sunod-sunod na Ukrainian strikes. Ibinunyag ng mga ataking iyon na hindi handa at hindi sapat ang depensa ng peninsula. At mula roon na itakda ang strategy ng Ukraine sa Crimea. Ang plano ay simple pero epektibo. Una, wasakin ng mga radar ang mata ng air defense, partikular ang mga radar na ginagamit ng S-300 at S-400 air defense systems, mga sistemang panlaban sa missiles at eroplano. Pagkatapos kapag bulag na ang depensa sa katatamaan ng iba pang infrastructure, tulad ng mga jets, eksakto itong nakita natin sa Belbek, radar muna, jets pagkatapos. Dahil dito napapasok si Putin sa isang catch-22, isang sitwasyong kahit anong piliin, talo pa rin. Ayon sa paliwanag ng Defense Express, may dalawang option lang ang Russia. Palitan agad ang nasirang systems para mapanatili ang kapal ng air defenses o tanggapin ang paghina ng kakayahan na maglalagay sa Crimea sa mas malaking panganib. Kung pipiliin ang una, mapipilitan ng Russia na humugot ng kagamitan mula sa ibang lugar tulad ng ginagawa na nila noon. Kung pipiliin ang ikalawa, lalo namang nagiging bukas na target ang Crimea. Sa karamihan ng pagkakataon, pinili ni Putin ang unang opsyon, hugot sa ibang lugar, dahil napakahalaga ng Crimea bilang leverage sa peace negotiations. Pero may problema, hindi na ganoon kabilis makapalit ang Russia ngayon. Kung kaya nilang magpalit agad, handa sana ang Belbek para sa ikalawang strike. Pinalitan ang mga radar, inayos ang depensa. Hindi iyon nangyari at dahil doon 2 Su-27 ang tuluyang nawala. Mas malaki pa ang larawan kapag tiningnan natin ang buong Crimea. Ayon sa New Eastern Europe, humigit kumulang 33% ng Black Sea Fleet. Ang naval force ng Russia na dating nakabase sa Crimea ay nasira o na-neutralize na. Ang natitirang mga barko, umatras palayo. Resulta nito, lalo pang humina ang presensya militar ng Russia sa Crimea at mas nakatuon na ngayon ang Ukraine sa land-based targets. Imbes na sa mga barkong inaasahan ni Putin na magiging malaking problema sa simula ng digmaan.
At hindi pa rin doon nagtatapos ang pagiging pabigat ng Crimea. Ayon pa rin sa New Eastern Europe, hanggang 160,000 na Russian soldiers ang nakastation sa peninsula. Hindi sila lumalaban sa mainland Ukraine. Bakit? Dahil kailangan silang pangdepensa sa Crimea. Ibig sabihin nito, bilyon-bilyong dolyar ang ginagastos ng Russia sa sahod, logistics, pagkain, kagamitan para sa mga sundalong halos walang naitutulong sa pangunahing layunin ng Russia, ang sakupin ng Ukraine. Gaya ng malinaw na paglalarawan ng outlet, ang base na dapat sanay magsilbing sentro ng Southern Operations ay naging isang resource-draining defensive commitment na halos walang naiaambag sa opensibong kakayahan ng Russia. Iyan ang Crimea conundrum ni Putin. Sa madaling salita, hindi niya kayang ipagtanggol ang Crimea, pero hindi rin niya kayang mawala ito. At eksakto iyan ang sinasamantala ng Ukraine. Ginagamit ng Ukraine ang death by 1,000 cut strategy, hindi isang bagsakang suntok, kundi paulit-ulit, eksakto at tuloy-tuloy na tama. Noong December 20, 227 ang nawala. Sa mga susunod na atake, pwedeng radar, air defense systems, mas maraming jets o mga tropa naman ang susunod. At huwag nating kalimutan ang nangyari na. Ilang beses na nating nabanggit ang SBU strike noong December 18 sa Belbek. At hindi iyon maliit na atake.